Sa mga naghahanap ng peaceful place na may magandang view, inire-recommend ko po sa inyo itong isang lugar na matatagpuan dito sa Tibiao, Antique. So isa po ito sa mga lugar na aking nagustuhan kung saan po napaka-peaceful at napakalayo po sa maingay na paligid itong lugar na ito. So ito po ay nandito po sa Barangay Pitak, Tibiao, Antique. Kung nakikita nyo po no, napakaganda at napaka-peaceful po talaga ng lugar dito sa bahaging ito ng Barangay Pitak, Tibiao, Antique. Kaya ano pang hinihintay nyo no, pwedeng-pwede na natin itong puntahan kasi bukod po sa may mga magagandang tanawin at ito nga po ay napaka-peaceful talaga po kapag nandito kayo sa Barangay Pitak, Tibiao, Antique. At kung nakikita nyo no, bukod doon sa mga bundok, may mga rice terraces din po dito na makikita sa Barangay Pitak, Tibiao, Antique. At kung nag-aalala kayo na yung daanan is hindi maganda, so okay na po ngayon yung kalsada na papunta dito sa Barangay Pitak, Tibiao, Antique. Kasi umulan man o umaraw, tiyak na pwedeng-pwede na itong akyatin ng mga nais na pumunta dito. So unlike before, unlike last year no na itong kalsada nila dito ay napakaputik tapos hirap talagang akyatin itong Barangay Pitak. So ngayon po ay accessible na po kahit anong sasakyan po yung pwedeng-pwede nating dalhin or pwedeng-pwede na pong umakyat dito papuntang Barangay Pitak. Bukod kasi sa napakalawak na po ng kanilang kalsada, ito po ay hindi na talaga putik. At kung may putik man, so kakaunti na lamang po ang inyong madadaanan unlike before na talagang mula doon sa bungad hanggang paakyat ng barangay proper is talagang napakaputik po. So ngayon simentado na po ito kasi po nagkaroon na po ng budget yung government nila at binigyan ito ng proyekto na kalsada dito papuntang Barangay Pitak, Tibiao, Antique. So last year nakarating ako dito way back December at kami nga ay talagang hirap na umakyat dito papuntang Barangay Pitak. So may times pa nga na naglalakad kami or bumababa kami doon sa aming service na mga motor. Tapos sasakay ulit kami pagdating doon sa dulo kung saan may semento na. So ngayon po kahit magbike kayo, maglakad or magmotor, so pwedeng-pwede na po itong akyatin itong Barangay Pitak. Mapamaulan man, umaraw o bumagyo, pwedeng-pwede na po itong akyatin kasi puro sementado na po yung kalsada na paakyat doon. So except lang doon sa papuntang proper nila, may bahagi pa doon na hindi pa po sementado. Pero dito sa baba, mula sa Barangay Lapas, papunta po dito sa Barangay Pitak sa sitio Oporok Uno, so talagang simentado na po at pwedeng-pwede na nating puntahan. At dito nga no sa Barangay Pitak, maraming magagandang tanawin na ating pwedeng-pwedeng puntahan kapag tayo ay may free time. So pwedeng-pwede po natin itong puntahan kasi napakaganda po talaga ng mga tanawin na inyong makikita dito sa Barangay Pitak, Tibiao, Antique. At isa nga po no, yung kalsada nila dito no, yung isa sa mga ah, naging magandang proyekto na ginawa ng ating gobyerno dito sa Barangay Pitak. So sooner or later, talagang dadayuhin na po yung Barangay Pitak kasi marami po doon na may magagandang view. So katulad po dito sa isang bahagi dito sa Barangay Pitak kung saan po talagang napakaganda po ng view dito. Bukod kasi sa kitang-kita mo na yung Mount Majaas, kitang-kita mo pa yung karagatan o yung kalawakan ng karagatan kapag nandito ka sa bahaging ito ng Barangay Pitak. So ito nga no, yung paakyat dito sa sinasabi kong view, so napakaganda dito para kang nasa isang isla kung saan po napakaganda po ng view dito paakyat sa barangay proper nitong Barangay Pitak. So dito nga no, sementado na rin yung kalsada, pero may mga part pa rin na medyo hindi pa na fully developed kagaya po nito dito sa taas nitong
kabundukan na ito. So may part pa rin dito na hindi pa rin na semento, pero maliit lamang po na bahagi ng kanilang kalsada dito yung walang semento. Pero dito naman ay hindi naman masyadong madulas kapag ito ay umuulan. At dito nga sa unahan nito ay may magandang view dito na ating makikita or pwede nating tambayan dito sa Barangay Pitak. So ayan no, sa baba meron doon na rice terraces. Tapos doon sa unahang bahagi meron din doong pwedeng tambayan or pwedeng tayuan ng isang magandang structure para gawing tambayan or gawing resort. So I hope someday no na kayo rin ay makarating or makapunta dito sa Barangay Pitak. Kaya sa mga nais no na magkaroon ng peace of mind, so nire-recommend ko po sa inyo itong Barangay Pitak. Napakaganda po dito kasi peaceful po talaga yung lugar kung saan akin itong na-experience o napuntahan. Isa sa magandang view deck dito sa Barangay Pitak. So dito dati na-post ko na itong area na to kung saan talagang kitang-kita mo yung magagandang tanawin dito sa baba nitong Barangay Pitak. So ngayon nga at dahil kakatapos lang ng ulan, so papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung dagat ngayon, kung gaano kakalmado yung bundok, yung dagat. So ngayon is May 30, 2024. So almost 2 months din akong hindi nakabalik dito sa Barangay Pitak. So papakita ko po sa inyo itong magandang view dito sa Barangay Pitak. So ayan no, kung nakikita nyo, ganyan po kakalmado itong ating The Majestic Majaas Mountain or Mount Majaas dito sa Antique. So itong Mount Majaas, isako po siya ng bayan ng Kulasi. Pero dito sa Barangay Pitak, kitang-kita din po yung Mount Majaas. Ito po siya. So nakarating kami dito sa Mount Majaas, sa baba lang, doon sa City Urag nung nakaraang taon. So December, pumunta kami dyan sa paanan ng Mount Majaas. So I hope someday na makakarating tayo doon sa pinakatuktok itong Majaas. So ito yung pinakamataas na bundok dito sa Panay Island, itong Mount Majaas. Kaya yan no, masasabi ko talaga na napaka-peaceful dito kasi bukod sa huni lamang ng ibon ng iyong maririnig, talagang wala ka ng ibang maririnig dito, kundi ayun lamang po, huni ng kalikasan yung inyong maririnig kapag nandito po kayo sa Barangay Pitak dito sa Tibiao. So sa mga nais noon talagang pumunta dito, talagang napakaganda po ma-experience itong Barangay Pitak, Tibiao, Antique. At ako ngayon no ay pumunta ako dito mag-isa at hindi nga po ako natatakot na pumunta dito kasi mababait naman po yung mga tao na nandito sa Barangay Pitak. So except lamang po kung ikaw ay hindi mabait, so panigurado na ganun din yung mga tao na yung makakasalumuha o makakasalubong. Kaya kung ikaw ay mabait, talagang mabait din yung mga tao na iyong makakasalamuha. At dito nga no, sa bahaging ito ng Barangay Pitak, may itinayo ditong isang structure na siguro ito ay isang palatandaan kung saan po pwedeng-pwede po kayong tumayo dyan sa taas at makikita po natin yung kagandahan nitong lugar na ating makikita dito sa Barangay Pitak. So nung nakaraang taon no, na i-post ko na itong bahaging ito ng Barangay Pitak kung saan po kitang-kita po yung bayan ng Tibiao, bayan ng Kulasi, bayan ng Sebaste, Pandan, Libertad. Ayun po no, yung mga pwedeng nating makita na lugar kapag nandito po tayo sa Barangay Pitak. Kaya po no, talagang napakaganda dito kasi bukod sa napakataas at may magagandang tanawin. So ayan po, nakapatong po ako ngayon sa isang semento na yan na pinatayo po. Hindi ko lang po alam kung ano po yung purpose niyan, pero may nakikita ako diyang mga numbers at may mga nakasulat. Kaso nga lang hindi na po siya mabasa kasi sa katagalan na rin po siguro ng panahon at meron na mga lumot na rin. So ayan po no, yun yung isla ng Mararisen, isla ng Batbatan at saka kitang-kita din dito yung isla ng Maningning Island. So kahit medyo napakalayo po nung ganung isla, talagang
kitang-kita po pag dito kayo sa Barangay Pitak. Ito na po no yung kalsada dito, maganda na, tapos maganda yung tanawin dito pag nandito po kayo sa Barangay Pitak. So i-discover nyo naman po itong Barangay Pitak. So napakaganda po talaga dito, lalo na kapag tag-ulan or ganitong season. Tapos dito guys sa kinatatayuan ko mula doon sa structure na yon, ayan, kung saan kita po yung lahat ng view dito, meron ditong duhat. Ayun oh. So sa mga hindi po nakakaalam, season po ngayon ng duhat dito sa Philippines. So ayan oh, napakaraming duhat. Tapos napakababa lamang po oh. Ito oh. Tikman natin. Ito oh, duhat. So yan guys, napakababa lamang po nitong duhat. Ayun oh. Kitang-kita nyo tayo na siya. Tapos ganito po siya yung bunga niya. Yan o, nakikita nyo. Ganyan po yung bunga ng duhat. Kaso lang, itong variety na to is medyo maalat o maasim. Itong variety ng duhat na nandito. So, kaya merong iba-ibang klaseng duhat na nandito sa Philippines nating matatagpuan. So, ito, napakababa lamang po. So, ayan po siya yung duhat. So, hindi lang po siniguilas or mangga yung season ngayong May, duhat din po yung isa sa season kapag ganitong panahon no, o ganitong buwan. So napakasarap po ng ibang klaseng duhat, pero ito kasi yung nandito is medyo maasim po yung duhat na nandito. At ito po ay native dito sa Philippines, itong duhat. So ayan, kung makikita nyo no, napakababa lamang niya, tsaka kayang-kayang akyatin itong duhat. So dito po yan sa Pitak or Barangay Pitak dito sa Tibiao. So ganito po siya. Maasim po yung duhat. So ayan no, madaming bunga yung duhat dito sa bahaging ito ng Barangay Pitak. Ayun oh, napakarami kasi ditong duhat. Pero isa ito sa mababa na area na pwedeng tayo ka lang tapos mamimitas ka na. So ganito po siya. Kababa. So ayan oh. Yun lang. Pero dito sa kabila is bangin kasi dito. Ayan. Tapos doon madami din doong duhat papunta doon. So hanggang dito na lang guys. At ipopost ko nga to sa aking Facebook page. So kung nakikita nyo no, yung mga bahay na pinuntahan namin noong nakaraan doon sa Sitio Urag. Ano ba yun? Ayun, wala, hindi ko na maaninag kung saan. Basta sa sa taas. Ayun. Ayun pala guys, so yung bahay na yun, ayan. Diyan kami pumunta nung nakaraan, last December, ayan oh. So nasa paanan na siya ng Mount Majaas. So kaunting lakad na lang. Sa kabila niyan is Majaas na, ayun oh. Ayan, may mga bahay yan dyan. 27 na bahay yung nandiyan. Tapos may mga magagandang tanawin din dyan kapag nandyan kayo sa taas. So isa ito no sa napakagandang view dito sa Sitio Urag. Ito yung na-experience namin nung time na kami pumunta dito last December 2023. So napakalakas po ng ulan, tapos medyo foggy po nung time na kami ay pumunta dito sa Sitio Urag. Pero napakaganda, worth it po talaga yung view dito kapag nandito kayo sa Sitio Urag. Bukod kasi sa may mga magagandang tanawin, dito rin po ay may maraming rice terraces dito. Tapos napakabait din po ng mga tao na nandito sa Sitio Urag. Ayun lamang nga po no, medyo malayo po siya, mahigit 3 oras po namin itong nilakad itong Sitio Urag mula doon sa barangay proper ng Barangay Pitak. Pero dito napakaganda dito siguro kapag summer.
Kasi bukod sa maganda yung daanan, hindi po siya ganun kaputik kapag summer. Pero kapag kasi December or tag-ulan kayo pumunta dito, so expect nyo na talagang madulas po yung daanan dito at napakaputik po. Pero maganda din dito kasi may experience po natin yung fog kapag nandito tayo sa taas kapag buwan po ng tag-ulan. Ayun lamang po, talagang napakadulas po kapag kayo ay umakyat dito ng ganong season. Kaya as per the advice, pumunta po tayo dito kapag tag-init. Kasi po, yun po yung the best time or best po yun na panahon para po tayo ay makarating ng maganda or maayos dito sa City Urag. So unlike po nung pumunta kami dito, talagang punong-puno po ng putik yung aming sapatos. At pumunta ka kami dito na hindi prepared. Wala din po kaming dalang pagkain. So tubig lamang po yung dala namin kasi akala namin is malapit lang yung barangay mula dito sa Sitio Urag. Yun yung madyaas, oh. Yan, yung madyaas. Abot kamay ko lang itong madyaas. Yan, guys, abot kamay na. Tapos, andun naman yung kanilang community. So, bali ito, hindi to barangay proper. Bali, ito ay sitio lamang. So, andito ako ngayon sa isa sa kanilang terraces. Papakita ko sa inyo. No? Tapos, ayun nga sasabi ko, no? Yan, si madyaas, hindi na nagpapakita, puro fog na siya at umuulan nga ngayon sa ganitong oras, alas 2:30. So alas 2 na kami nakarating dito sa City Urag. Simula alas 10 naglakad kami. Kaya talagang nakakapagod na rin. Tapos yung daanan, putik. Gawa nga ng umulan. Puro putik na rin yung sapatos. Ayan. So ganito siya, guys. Ay. Ayan. Worth it. Nasa 3 hours namin yan nilakad mula dito sa barangay proper nitong Barangay Pitak. So ganun po siya kalayo yung pinuntahan namin noong last December. Tapos yun yung kabila niya is Mount Majaas na. So bali yun is paanan ng Mount Majaas. So ganun po siya, guys, kalayo. Ayan. So inabot kami ng alas 5 nung nakababa kami dito. So, nagsimula kami na maglakad is 9:30 AM. Tapos nakabalik kami ng proper is 5 PM. Nakarating kami ng Kulasi is 6 PM or 6:30. So ganun po kahaba yung travel time namin nung pumunta kami doon sa Sitio Urag. So sakop pa siya ng Barangay Pitak. Tapos doon naman sa kabila na yun is yung Barangay San Vicente, sakop na yan ng Kulasi. Tapos doon yung Flores, sakop din yun ng Kulasi. So ayan, guys, no, napakaganda dito sa Barangay Pitak. At dito nga, no, sa pababang bahagi na papunta na po ng barangay proper nitong Barangay Pitak, meron din tong isang bahagi ng kalsada kung saan napaka putik po. Ganito po yung kanyang structure kapag umuulan dito. So I hope na sooner or later ito ay magkaroon na ng budget at masemento na rin itong kanilang kalsada na nandito. So siguro nasa 100 o 200 meters lamang po itong kanilang kalsada na kung saan hindi pa po ito na semento. Pero dito naman ay adventure kapag nandito kayo at ito nga ay kasama sa inyong adventure kapag kayo ay pumupunta sa isang lugar. So napakapangit naman po, no, kung walang adventure. Para sa akin kasi kapag ganitong mga kalsada is napaka adventurous or challenging kapag ganito yung kalsada. Kasi bukod sa talagang matcha-challenge ka kasi madulas,
talagang nandoon yung kaba at saka yung excitement na yung mararamdaman. So para sa akin no, okay lang pag ganitong kalsada, pero I hope or I wish na sana magkaroon na ito ng budget at ito ay ma-concrete na rin at maging maayos na rin yung pamumuhay or pag-akyat baba ng mga taga dito sa Barangay Pitak. At siguro kapag ito ay naging fully cemented na, siguro marami na ditong lilipat na mga tao or uuwi dito or babalik dito sa Barangay Pitak. Pero ngayon no, ganito lang yung kalsada nila kapag umuulan, pero kapag tag-init naman is okay naman to. Ngayon lang talaga kapag umuulan. So kakaunti lang talaga, kaunting tiis na lang mga taga Barangay Pitak. At yan ay magkakaroon na rin ng chance na masemento na rin yan sooner or later kapag nakita yan ng gobyerno na pwedeng gawing tourist spot itong inyong barangay or itong lugar ng Barangay Pitak. So, dito sa Barangay Pitak, no, pwede din kayong dumaan dito kapag umakyat kayo ng Mount Majaas. Pero dito kasi medyo malayo kapag nandito kayo sa Barangay Pitak dumaan. Pero doon sa pinuntahan namin sa City Urag ay may mga lugar din doon na pwede kayo doon mag-camping. Napakaganda doon magstay or mag-overnight kasi may mga gandang tanawin din doon. May mga rice terraces. Tapos, madami din doon na mga native na mga pananim na dinideliver ng mga tao mula doon sa taas papunta dito sa baba. So dito nga no, sa isang bahagi dito no, kung kahit saan ka talaga tumingin, marami talaga ditong duhat dito sa Barangay Pitak. Kahit saang bahagi naman ng kabundukan dito sa Antique ay maraming duhat na iyong makikita. So dito nga sa isa sa mga duhat na aking napuntahan ay masarap at ito ay kahit na maliliit at hindi siya maasim katulad noon sa unang duhat na aking tinikman kanina. So dito nga no, naglalaglagan lamang itong mga duhat na nandito at hindi na nga halos makain or makuha ng mga taga dito kasi sa sobrang dami ng duhat dito sa Barangay Pitak. At dito nga no, talagang nag-i-enjoy talaga ako sa ganitong mga nature. At akin nga itong kinukunan ng mga documentary or document para at least inyo ding makita kung saan-saan po ako nakakarating. So hanggang dito na lang po ang aking video ngayon at siguro ay nagtataka kayo kung bakit matagal po akong hindi nakapag-upload kasi po talagang naging busy po ako for the whole month of May. So hindi po talaga ako nagkaroon ng chance na mag-edit or mag-post na mga travel na aking napuntahan buong May. So, kaya po ngayong June, sisikapin po natin na ma-post yung lahat ng aking nakunang adventure noong nakaraang May 2024. So, salamat po no sa mga patuloy na sumusuporta, nanonood at nag-share ng aking pinopost na mga videos sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page na Lakwatserong Colasinyo. So, hanggang sa muli, hanggang dito na lang po at kita-kita ulit tayo sa susunod na mga video na aking ipopost.